So yun, good day ulit sa inyo mga success. Since nung huling upload ko is na banggit ko dun sa may sa videos ko yung upload sa mga try and error ko. So hindi ko na siya na masyadong na topic kasi hindi naman talaga yun yung discussion dun sa may latest upload ko lately. But then ngayon, mas gusto ko siya, isineperate ko siya ng discussion para maibigay ko sa inyo mas magandang experience ko doon and examples ko na rin doon na napagdaanan ko. So yun, ano pa yung importance ng trial and error natin sa business natin. So unang-una, uh, bigyan ko kayo ng mga small story lang about sa experience ko diyan. So mahalaga ang trial and error kasi halos lahat ng startup natin diyan is uh, mataas ang chance na mag-error at talagang mataas yung chance na magkamali tayo in the process. But then, kaya natin kailangan i-try kasi hindi natin siya malaman kung okay siya or ano yung kailangan natin adjust kung hindi mo siya susubukan. So, but then, ang gusto ko ditong i-discuss is paano ba natin paano ko ba ginawang ma-minimize yung risk kasi 'di ba? Kaya sa business malaki ang risk. Pero kapag ang business is inaaral natin, in-experience natin, bumababa ang risk. So, gusto ko discuss yung about sa mga error ko. Sa small things na error ko, about doon sa may una, yung meron kasi yung mga trial and error. Yung una doon, yung ibang ginagawa ko, dati na hindi ko na ginagawa ngayon, una-una dalawa lang naman ang reason yan, ba't di ko siya ginagawa. Una-una, mas in-improve ko siya. Kumbaga, hindi ko na siya ginagawa ngayon, kasi in-improve ko siya. Halimbawa, yung packaging na ginagamit ko dati is yung parang paper bag lang. Pero ano siya, yung parang maliit lang siyang ganon. And then nag-in-improve ko, tinanggal ko na yan, in-improve ko, pinalitan ko ng mas okay na packaging, mas malaki. But then ilang buwan ko rin yung ginagawa hanggang sa nag-level up ko rin siya and mas nakahanap ako ng mas other way na mas improve pa doon. Pero meaning, nagsimula pa rin siya sa trials ko na kailangan subukan ko to and subukan ko yan. Ano pang iba pang mga trials and error ko? Halimbawa, yung gumawa pa ako ng mga videos na parang nagro-rotate siya, di ba? Yung parang siyang ang style niya, parang video selling na hindi siya naka-live. So, nag-try ako nun kung baka ako medyo iba yung platform na gagawin o iba yung strategy ko doon. So, trinay ko din siya. And then, eventually, ko siya. Inalis ko din siya kasi parang hindi rin nag-engage yung mga mga potential customer ko. So ano pa, nagpagawa rin ako ng logo, animation ko. So kasi nga inisip ko noon mas magiging elegant yung brand ko and mas sophisticated siya. Pero yun nga, hindi ko na siya natuloy kasi parang kasi habang nag-grow ka, matitignan mo yung basis doon sa iba na hindi pala siya din ganun ka-effective kasi hindi rin nga yung ginagawa ng iba. But then, so ayun nga, kailangan na din i-try din kasi mali mo naman sa atin magkaroon siya ng magandang result. So ano ba yung mga ibang ginagawa ko hindi ko na ginagawa ngayon? Yung paggawa ko ng mga wall yung parang yung sa mga wall ginagawa ko parang i-design ko ng wall background ko. So, dati ginagamit ko rin yun nung mga simula, yun doon ako nag-start. Kasi nga, yun pa lang ang starting point ko pala nung time na yun. Gusto ko magkaroon ng awareness yung mga tao sa brand ko. Kaya gumawa ko ng wall nun. Kaya nga sabi ko, on the process is magkakaroon ka ng learning, ma-improve mo yung ginagawa mo. So, ayun yung mga cases na meron ka mga trinay dati hindi mo na ginagawa ngayon kasi nga, mas in-improve mo pa. So, ngayon hindi ko na ginagawa yung wall na yun kasi mas na-realize ko na mas okay kung gagawa tayo ng medyo editing na lang, mas meron kasi tinatawag na negative space kung tawagin, yun nga, naaral ko din yun. Kailangan white background lang ang sa mga e-commerce. So, kasi that time, hindi pa naman wala pa ako sa e-commerce. So, ngayon, nung inaaral ko na e-commerce, so, mas, kumbaga, mas suggested yung ganong klase ng paggamit ng background. Instead dun sa ginagawa ko dati na gumagawa ko ng wall design sa pero hindi ko pa rin siya tinanggal dito kasi nga sooner kasi kung magla-live ako i-innovate ko lang yun then pwede ko siya ulit gamitin. So
ano yung learning dito sa sinasabi ko? Unang-una, sa trial and error, mahalaga sa umpisa. So, paano ko ba siya, lalo kung mag-uumpisa ka, halimbawa, kasi ang purpose kasi ng trial and error is matry mo yung gusto mong gawin in effective way, tapos subukan mo na kagad siya. Kasi meron kasi tayo, nagkakaroon tayo ng mga ang tawag ito, kaya tayo napaparalyze minsan kasi ang isip natin is gusto natin ng perfect ideas. Kailangan natin meron tayong isang perfectong ideas bago tayo magsimula. But ayun sinasabi ko, there's no such thing as perfect ideas. Maraming greatest ideas pero walang perfect ideas sa simula. For sure, in the process, magkakaroon yan ng mga loophole o magkakaroon yan ng mga kailangan mo improve. Nagkakaroon ng perfect ideas sa huli. Kasi on the process, habang inexecute niya yung simple idea lang niya, pero halimbawa inisipit ko may ginagawa ko ngayon, pero on the process ng idea na yun is doon mo siya ayusin hanggang sa mas maging okay siya. So yun yung sinasabi ko na trial and trial hanggang sa mag-error ka din na mag-error. So kasi talaga bago ka makakuha ng magandang success, isang daman na failure mo na ang aabutin natin. So ano dito ang kailangan natin matutunan, ano dito ang gusto kong i-share sa inyo, na pag nandun tayo sa part na tatrial and error tayo, as much as possible, ma-minimize nyo yung risk. So, paano ba yun? Halimbawa, nag-start ako ng clothing, sabi ko muna, hindi ako gagas ng malaking halaga. So, pero gusto ko mag-start ng clothing. So, ang ginawa ko noon, bumili muna ako ng ilang piraso ng anong gusto ko, nyari, ang sportswear ang gusto ko, yung mga pang gym. So, bumili muna ako ng ilang piraso ng, tapos itinry kong ibenta. So, benta nga agad ang simula. So, ibig sabihin, yung gusto ko mag-start ng business na mag-selling ng is na-apply ko na agad, ginawa ko na agad siya. Pero kung ang gagawin niyo is, ang tingin niyo is perfect ideas na yung magpo-produce kayo ng masyadong malaking kapital, magpapagawa kayo ng isang maramihan na agad na produkto. So, doon lumalaki yung risk ninyo. Kasi, susubukan mo pa lang naman tatry mo pa lang naman. Pero kung ganun agad ang ginawa ninyo, and then later on, marirealize nyo na meron palang mali dito, or for sure, meron talagang mali doon. Kasi, hindi pa naman agad makakita kung ano yung loophole o ano yung problema sa may gagawin mong business o product. Kasi sigurado meron yan. Ang problema lang dito, kapag kasi hindi nyo sinanay ang sarili ninyo na mag-start mo lang sa simula ng wala ka mo ng pera. Kasi kapag tayo nag-start ng wala mo ng masyadong malaking kapital o mas maganda kung sobrang maliit lang, dun tayo mas nagiging creative ngayon. So, the more kasi mas maraming pera ang business ninyo, lalo nagsisimula, mas lalo kayo naging tamad na parang complacent lang tayo na okay na yung ganito, okay na yun, parang perfect na yung mga idea since may pera, okay na. Pero, totoo lang, ang experience nyo sa simula, kapag wala kayong pera o may pera kayo, same lang. Ang problema, yung damage sa inyo, sobrang laki kung hindi nyo maaaral yung ito. Sa totoo lang, ilang beses ko na ba siyang in-apply kung bakit sumasakit ang ulo ko. Halimbawa, nung simula, naranasan ko to nung nag-start na akong trabahoin yung yung sarili kong brand. Sa paghanap pa lang ng mga raw materials. So, kailangan ko yung quality na product. Pero, para mahanap yung mga ganong quality is kailangan mag-bulk orders. Ibig sabihin, kailangan maramihan kasi hindi sila nagpo-produce ng kukunti lang. So, marami ang kailangan produce. Para sa akin, mas malaki ang capital na kailangan ko doon. So, hindi ko naman, sabi ko, as much as possible, kailangan i-minimize natin yung risk. So, ang trabaho ko doon is hanapan siya ng way na may po-produce ko yung gusto kong quality, but then, hindi ako masyadong masasaktan about dun sa finance or sa capital. So, ayun yung talagang talagang problema. Pero kung ikaw may pera, hindi mo siya hawak, pag-iisipan pa ng ganung usag, sige ka ng sige. Pero in the process, malalaman mo na meron palang problema dito, meron palang ganyan dyan, hindi pala okay to pag nabuo mo na. Pero ang problema doon, lahat ng capital mo, ando doon na lahat sa product na yun. And then later on, may makikita ka na, for sure na may makikita ka na kailangan improve, merong ganito, may ganyan. Pero kunyari, nabuo na yung product at ang dami mo na na-invest doon. So, malaking damage. At
parang feeling mo hindi ka maging confident na i-selling yun o ibenta. So sa akin, mini-minimal ko siya mula sa simula, pati yung pagbili ko ng mga raw materials na yan, pati yung mga label, pati yung hanap ng tamang tela. Sa mga tela pa naman, mahirap din yung iba dyan. Kailangan bulk orders din, pero ginagawa ko siya ng paraan na makahanap ako nung mga kilo-kilo lang para matry ko, ma-execute ko yung gusto kong brand na mabilisan. Pati yung mga logo-logo na ganon, talagang bulk orders din yan. Pero naghanap ako ng yung paunti-unti lang, pwede. Pero hindi masyado masaktan yung ano ko. Pagka low risk lang siya. Kasi ano pa ba, sa mga packaging, naghanap din ako ng hindi masyadong expensive masyado, pero premium quality. So, ayun yung mismo sinasabi ko na try natin na mag-execute ng hindi masyadong mataas ang risk. So, andun nga tayo sa try and error na kailangan natin mag-try na mag-try and okay lang mag-error kasi nga hindi naman masyadong malaki ang kailangan mong i-risk na investment or capital doon sa gagawin mo. As long as nasusubukan mo siya, mas okay siya. Kasi nga, on the process, doon mo naman siya ang tawag dito, doon mo naman siya matututunan at mas i-improve pa. So, ano yung importance talaga ng try and error? Kasi sa try and error, unang-una, nag-try ka kaagad, ibig sabihin may execution agad. Pag nag-error ka naman doon, meaning may learning ka about sa may ginawa mo na yon. And then, the next day is, and the next, i-improve mo siya. So, ayun ang pinaka-anyan. Basta, ang kailangan talaga, ma-minimize natin na yung risk ng gagawin natin is hindi ganun kalaki ang damage. Kasi, sa huli na talaga kasi yung yung paglabas natin ng malaking kapital. Kapag yung sa mga ginagawa rin na try and error, yung talagang nakita nyo may gumagana na, saka nyo i-boost dun yung talagang naipon nyo o mga nanggaling sa separation ninyo, mga nakuha nyo sa mga 13-month pay ninyo o kahit saan ng mga savings ninyo. So, sa umpisa, as much as possible, so, promise, sa totoo lang, na mas effective ang nagsisimula ka sa simula ng wala ka pa masyadong pera. Kasi doon talaga, parang hinahasa yung utak mo na mag-isip. Ganun din ako nung simula. Sobrang effective talaga yan. Kumbaga, kasi the more kasing may pera ang negosyo mo sa simula, is para ka napaparalyze. So, paano ka naging paralyzed doon? Kasi, hindi mo na mag-isip na kung ano mga bagay na pwede mong improve sa, sa affordable way na kaya mo mas malo yung risk ng investment mo. Kasi nga may pera ka naman, sabi mo, dyan naman nakalaan dyan. Sige, gawin mo na yun yan, ganyan. So, ibig sabihin, since may pera ka, sige lang. G lang ng G ka doon. Kasi nga, may pera ka na, may puhunan ka naman ka mo. Pero kung mas matutunan mo yung getong style, for sure, in the long run, mas okay to. Alam mo kung bakit. Kasi, kahit na mawalan ng pera ang business niyo o magkaroon kayo ng, kumbaga may 2 days o walang kita, hindi kayo mapaparalyze kasi una masanay kayo ng ganang sistema sa simula. Ibig sabihin, hindi ka mukha nung nagsimula agad na mayroong malaking puhunan sa business, but then pag naka-encounter ng mga ganyang struggle, hindi na nila parang nagpapanik na sila. Pero ayun nga ang sinasabi ko na mas advantage natin sa ganyan. Kasi kung dun mo hasain yung pagiging creative natin, yung pagiging pag-initiate natin ng yung mga learning natin, is talagang mas magiging productive ka compared sa mayroong ng perang ginagamit. And then doon siya kumukonect yung try and error na sinasabi ko sa inyo. Una-una, tayo sinasabi, walang perfect ideas para na hinihintay nyo para magsimula agad kayo. Akala nyo lang yung ideas nyo na is perfect. Pero totoo, hindi yan perfecto. Magiging perfecto lang yan in the long run na unti-unti may babaguhin kayo dyan sa mga decision making ninyo. Kasi on the process, makita nyo meron dyan mga loophole o mga problema nga. And then, ayun yung gagawin yung adjustment. Ang problema, paano pa nyo gagawin yun kung sa unang trial nyo pa lang, ibinigay nyo na lahat ng kung ano meron kayo na naipon ninyo o savings ninyo. Kaya nga sabi ko, unang-una, mag-start lang muna sa maliit. So, minsan may nag-comment ako sa ibang mga group namin na meron kasi ako naka-member din ako sa ibang mga group na mga ganyan sa business. May tanong, sino ba? Ano ba maganda? May ano siya 150k?
150,000 na pampunan, naghanap siya kung ano pwedeng puhunan na negosyo, pwede niya puhunan ng negosyo. So marami na sabi ganyan, so lahat naman is tama, okay naman lahat ng ano, pero based lang sa experience ko, sabi ko sa kanya, magtry siya sa 1K. Sa 1K, kunyari, kung meron kang 1K, mag-start ka mag-resell kahit anong gusto mong product or service. And then, kung may 150,000 ka, ibig sabihin may 150 times kang pwedeng mag-error. O halimbawa, unang 1K mo, bumili ka ng product, binenta mo. And then, later on, na-realize mo, di pala ito gusto mo gawin. O di pwede ka magbago mag-change ng product. O next another 1K. And then nakita mo, okay na siya. Nagkakaroon siya ng resell na. Mayroon siyang produkto. Meron kang produkto, may market ka. Nakita mo yung market fit ng product mo. And then, i-reinvest mo na siya ng i-reinvest. Papaikutin lang yung 1K mo na yon. And then, yung natira mo na, magkano po yan? Dalawang try pa lang. 148,000 naka-savings mo. I-savings mo lang yan. Pagdating ng panahon na nakita mong gumagana na yung mo sa pag-reinvest mo nung 1K na sinimulan mo, yun yung tamang time para doon mo na yung savings mo, doon mo na siya ilagay kasi na-try mo na siya, gumagana, pero in the process nga mahaba pa nga yung trabaho, kumbaga in a year, 2 years, 3 years. So yun, kaya nga sabi ko unang-una, pag-execute tayo, gawin natin kagad kung dapat natin gawin. Huwag tayong matakot na mag-try and error. Kaya lang nga, ang gusto kong mas discuss sa inyo is ma-minimize nyo yung damage o yung risk kapag kayo sa ganung aspeto ng gusto nyo mag-start. So, kasi the more kasi na parang mas marami kayong pang kapital is parang mas doon kayo mas nagkakaroon ng tawag ito, napaparalyze kayo. Kasi isip nyo kung may pera kayo, kailangan mo na ganyan, kailangan mo na ganito, kailangan mo mag-provide ng ito, ng makina, ng kung ano kailangan mo para simulan yung business mo. Pero ang kailangan mo naman muna talaga sa simula is magbenta. O di bumili mo muna yung produkto na yun kung ano yung gusto mong target na, kunyari clothing. Ang gusto ko ng una clothing, o kaya sa iba clothing din. Instead na bumili ka ng makina, bumili ka sa daman na tela at magpakat ka at magpakong ano nang gawin mo, di bumili ka muna ng produkto na yun na mismo and then ibenta mo. O, di ba? Mas convenient yun at mas executable ka agad yun. Wala na masyadong hassle. Kasi on the process, hindi naman ang gusto mong gawin eh. Magbenta rin naman, di ba? O di mag-jump ka sa process and then yun na agad ang gawin natin. Tapos, hindi ka pa masyado mag-i-invest ng malaking kapital mo sa umpisa. Kasi ang gusto mo na naman is i-try. O di kapag nag-okay siya, nag-workout siya, saka mo i-apply yung mo. And then, kung hindi naman, o di good para sa'yo kasi hindi ka masyado nag-ubos mo ng time and capital ng agad-agad. So, ayun ang gusto ko sa inyong hindi ko yun sinasabi dahil natutunan ko rin sa ibang tao yung kasi nga inaaral ko din. But then, sinasabi ko yung kasi in-experience ko na rin yun. Kung sinusubaybayan niyo yung mga content ko, yung mga videos ko, is nanggaling talaga ako dyan. Ang dami kong struggles dyan. And then, hanggang ngayon naman, andyan pa rin naman din ako hanggang ngayon. Kumbaga, ando pa rin ako sa process ng try and error. Kahit naman yung mga mas malalaking business na, ando pa rin yung mga try and error nila eh. Laging pa rin, kaya lang mas malaki na yung mga investment or capital na pinag-uusapan doon. Pero, kahit sa nasa low level pa lang tayo, itry na natin or gawin na nating habit yung ganung sistema na huwag masyadong mag-depend sa mas malaking mga kapital kasi mas nakaka-paralyze yan. Mas magiging creative tayo, sabi ko sa inyo, mas magiging creative kayo the more na walang masyadong pera o talagang mayroong nga mga executable na business na hindi mo kailangan ng pera. Totoo yun kasi may pre-sale. Meron na rin ganon na hindi mo talaga kailangan ng puhunan sa umpisa. Ang kailangan mo agad is magbenta. So kung sasabi ko na hindi kayo niwala doon sabi ko na pwede kayo start ng business niya walang punan, in pre-sale lang sinasabi doon. So yun, later on sa akin siguro discussion about sa may pre-sale kasi hindi ko naman in-applyan doon sa may product ko noong una kasi ang pre-sale kasi ang sistema lagi doon, bigyan ko ng konting briefing sa pre-sale kasi doon ang kailangan doon parang ginagawa ng iba na
may pinupuso na ibinebenta nila, pero wala silang product pa. Kumbaga, pag may umorder, sa kanila kukunin pala yung product na yon, and then sa kanila ibibenta. So, ibig sabihin, walang puhunan na ilalabas mo kasi unang-una, kukunin mo pala yung product na yun kapag may bumili na. So, ibig sabihin, cash flow na agad yun. So, yun ang diskarte ng pre-sale. Hindi ko nga lang siya ginawa ng una kasi ang problem kasi sa mga damit ng pang gym dati na ginawa ko ng solusyon is ang gusto kasi nila dyan is yung nahawakan nila yung damit and then nasusukat nila compete sa kanila. Sabi sa inyo, yung industry ng fitness is yun talaga sobrang saselan sa mga sinusuot nila. Gusto nila dyan yung nasusukat nila o nahawakan nila yung fabric ng damit. So, kaya ang ginawa ko noon, bumili naman ako ng mga ilang peraso, nag-resell ako. So, 1K nga yung ko doon. 1K yung ginamit kong capital doon. Nag-start ako. So, yun, nahaba na tayo. Sige, okay lang yan kasi mas gusto ko nga mas ma-discuss na mas maayos, mas clarify yung mga discussion natin. So, yan, maraming salamat sa inyo. Good morning ulit, good day. And, kita ulit tayo sa mga next content ko. And, maraming salamat sa inyo. And hoping nakatulong ako sa inyo, mga success and good day.